Inalerto si Donon ni Hayanam na may sumusunod sa kanyang sasakyan. Para makatakas, binilisan ni Donon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang huminto, dahilan para mabangga ang sasakyan sa likod niya. Dalawang lalaki ang lumabas para humingi ng kabayaran. Sinasabing nag-brake siya sa broccoli sa parking lot. Hayanam check kung okay lang ang Donon. Naghihinala si Don Madre. Nagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga tagasunod. Hayanam paliwanag siya ay naninilip kay Yenjin. At biglang nakita ang sasakyan na sumusunod sa kanya. She reassures her na wala siyang nakilalang masama at nagdala ng pagkain. Dahil sa pag-aalala, napagtanto ang kanyang pagkakamali. Doon salamat Hayananay at umalis na. At isang mechanic shop, nakikita ko ni Donna na nagluluto. At may flashback sa kung paano siya sinusunog ng mga bully. Nadaig ng emosyon. She collapses at nakatanggap ng tulong mula sa bystanders. Mamaya, binisita ka ni Don and John sa bago niyang bahay at semi-on. O nagulat siya nang makita siyang nababalot ng putik. Tanong niya kung anong nangyari. At ipinaliwanag niya yon upang maunawaan. Kailangan niyang bumalik sa 18 taon. Hanggang sa nagsimula ang lahat. Ikinwento niya kung paano siya pinahirapan ng mga bully. At ipinapakita sa kanya ang kanyang mga paso na peklat. Nabigla, nangako si Yujan na tutulungan siyang maghiganti kahit anong mangyari. Nag-aalok si Yujan na gamutin ang kanyang mga marka ng peklat. Since isa siyang plastic surgeon. Pero tumanggi siya. Sinasabing gusto niyang panatilihin ang mga peklat. Bilang katibayan ng kanyang kawalang kasalanan. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng mga bagong damit at inaayos ang kanyang mga luma. Gamit ang isang butones mula sa kanyang sariling kamiseta. Nawala kasi yung lumang button niya nung bumagsak siya. Habang nagkukwento siya tungkol sa plano niya, sinasalamin ni Yujan ang sarili niyang masakit na nakaraan. Naaalala niya ang araw ng kanyang ama. Ang direktor ng Seoul General Hospital ay brutal na pinatay. The killer na dati nang pumatay ng 3 tao ay tinanggihan ng paggamot ng ibang mga doktor. Nagboluntaryong tumulong ang ama ni John. Ngunit sa panahon ng operasyon, pinatay siya ng mamamatay tao gamit ang isang scalpel. Ang mamamatay tao ay nagpapadala pa rin sa kanya ng mga liham mula sa bilangguan. Sinasabi sa kanya ang tungkol sa kasiyahang kinuha niya. At pinatay ang kanyang ama. Inilihim niya ito sa kanyang ina. Hanggang sa natuklasan niya ang mga titik. Sarili niya, nabigla at galit na galit. Pumunta siya sa kulungan para harapin ang isang mamamatay tao. Demanding malaman kung bakit. Patuloy niyang pinapahirapan ang kanyang pamilya. Ibinunyag ng mamamatay tao. Natutuwa siya at natroma siya. At matinding gawin ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Galit na galit, sinusubukan niyang atakihin siya. Ngunit pinipigilan ng mga gwardya ng bilangguan. Lumipat ang eksena sa J. Hunyo na tumatanggap ng paghahatid mula sa isang hindi kilalang pinagmulan. Ang tala ay nagpapahiwatig na ito ay naglalaman ng mahalagang ebidensya. Sa loob ay nakahanap siya ng medical report na nagsasabi na siya ang biolohikal na ama ng kanyang kaluluwa. Sa susunod na araw, binisita niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang paaralan at sinubukang yakapin siya. Pero nagpapakita siya ngayon ng interes Jae-jun. Pagkatapos ay makipag-ugnayan sa isang abogado upang talakayin ang pagkakaroon ng kustodiya ng kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag iyon ng abogado. Sa kabila ng pagiging biological father niya, hindi siya maaaring mag-claim ng kustodiya dahil ipinanganak siya pagkatapos ni Duyan at Yanjin kasal. Ang tanging paraan para makakuha siya ng kustodiya ay kung hiwalayan ni Duyang si Yanjin. Mausisa, hinarap ni Jae-jun si Yanjin at hinihiling na malaman kung bakit niya itinago ang katotohanan tungkol sa sikreto ng kanyang anak. Napatras si Yanjin. Napagtatanto niyang alam niyang siya ang ama ng kanyang kaluluwa. Giit ni Jae-jun, Youngjin dapat diborsyo gawin bata at tumira sa kanya sa susunod na araw. Ganyan siya. Sinasabi sa bata ang tungkol sa isang magulang. Pulong ng guro sa paaralan. At hiniling sa kanya na dumalo. Nagulat siya nang malaman niyang madaling araw na ang bagong guro. Tanghali sa pulong ng guro ng magulang. Doon ang pinakabata sa silid-aralan. Pagdating din ni Jae-jun, sinabi ni Jae-jun kay Do Young-yan, may bata sa klase, kung sino ang pag-aari niya. Kapag huwag. Nagsimulang magsalita si Jae-jun para magbata. Tungkol sa kung paano niya ito binubuli noon. At kung paano niya tinuturuan ngayon ang kanyang anak. Mamayang gabi. Nakikita ni Do Young ang mga lumang larawan ni Yanjin kasama si Jae-jun. At iba pa, nagsimulang magduda sa kanya at nagtanong kung paano niya nakilala si Jae-jun. Iginiit ni Yanjin na matandang kaibigan lang si Jae-jun. At wala silang espesyal na relasyon. But Do Young ay hindi naniniwala sa kanya at umalis. Maya-maya ay sinuri ni Youngjin ang sasakyan. At nakikita sa mapa ng lokasyon. Nakipagkita na talaga si Do Young kay Jae-jun sa pwesto niya. Palaisipan nito sa kanya. If Do Young knows tungkol sa relasyon, baka hindi na mabuhay ang kasal nila. Habang naliligo si Eastli,
Tanong ni Yang Jin kung bakit hindi niya binanggit ang magulang. Pulong ng guro. Is lahat ng sagot na sinabi niya sa kanya. Pero nakalimutan na siguro ni Jin yan. Sa paaralan, sinubukan ni Jaejon na manligaw kay Donmoon. But she slaps him infuriated. Binabalaan niya siya na kung sasaktan kanya sa klase, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan dinelen gayon paman. Nagsasaad na wala siyang interes na saktan ng kanyang anak na babae. Ang tanging layunin niya ay makaganti kay Yanjin. She suggests na kung tutulungan siya ni Jaejon, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa bago umalis. Binibigyan niya si Jaejon ng drawing ni Hisol. Ipinapakita na hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng mga kulay. Parang si Jaejon na colorblind. After ng meeting nila ni Jaejon, naduduwal si Daonon at pumunta sa banyo para sa muka. Sabik niyang kinakamot ang kanyang mga galos. Remembering the time na binubuli siya ni Jaejon. Pinatayo siya sa ulan at pinapahiya siya ng katawan. Sa susunod na araw, nakasalubong ni Daonon si Lee Sera sa simbahan para kolektahin ang perang hinihingi niya. Inabot ni Lee Sera ang isang bag na puno ng dolyar at hiniling kay Donna na iwan siya. Tugon ni Donna sa Lee Sera mula noon. Hindi madaling mapatawad. Na ikinalulungkot ko. Balisa at galit sa susunod na galaw ng Donmoon. Donmoon tapos binigay lahat ng pera kay Hayanom. Gusto daw niyang mag-aral sa ibang bansa ang anak ni Hayanom. Sa amin, Haya tuwang-tuwa ako at salamat ng mabuti kay Dominon. Samantala, nakipagkita si Duyong kay Haijan sa isang magarbong restaurant. At nagtatanong tungkol sa nakaraan ni Yanjin. Nasa side ni Domino ngayon si Haijan. Inihayag ang mga detalye ng pambubuli ni Yanjin sa past relationship nila ni Jaejon. Nagulat si Duyong sa tunay na kalupitan ni Yanjin. Susunod na araw, Duyong bumisita sa lokal na parke kung saan siya nakaset up. Isang go game arena. Doon kanya nakilala John sa unang pagkakataon.